Ryan, sa ngayon, may nakikita bang paraan si Secretary Teodoro kung paano mapabubuti ang defense relations ng bansa sa China? Ella, sa ngayon wala pang konkretong hakbang o bagong paraang inilalahad si Defense Secretary Teodoro para mapabuti ang defense relation ng Pilipinas at China. Pero ayon sa Defense Chief, bukas ang Pilipinas sa maayos na ugnayang militar pero mananatiling issue ang mga territorial claims kaya mahirap pa itong maisulong sa kasalukuyan. Sa ngayon, mas nakatuon ang pamahalaan sa pagpapanatili ng soberanya at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Hindi aatras si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanyang posisyon sa kabila ng ipinataw na sanksyon ng China laban sa kanya. Ayon sa kalihim, nais din niya ang maayos at magandang defense relations sa China, ngunit mahirap anya itong mangyari habang patuloy na iginigiit ng Beijing ang pag-angkin sa mga lugar sa loob ng tinatawag na 9-dash line na anya ay walang legal na basihan. Dagdag pa ng kalihim, katrayduran umano kung sasang-ayon na ang Pilipinas sa ganitong posisyon. Ayon pa kay Teodoro, ang mga naging pahayag niya laban sa China ay hindi nakatuon sa mga Chinese nationals, kundi sa mga gawaing anyay nakapipinsala sa pambansang interes at seguridad ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga operasyon na iniuugnay sa mga Chinese-linked entities sa bansa. Binanggit ng kalihim ang mga naging operasyon ng mga otoridad laban sa scam hub sa Bamban, Tarlac na nasangkot sa kontrobersya si dating Bamban Mayor Alice Go. Kasama rin sa tinukoy ni Teodoro ang Sanjia Steel Corporation na kamakailan lamang ay ipinasara ng mga otoridad dahil sa umano'y paggawa at distribusyon ng substandard at maruming bakal. Ayon sa kalihim, may mga ulat na din umano ng panghihimasok ng matataas na opisyal ng Chinese Embassy upang mapagtakpan ang mga iligal na gawain ng kumpanya. Dagdag niya, ang Sanjia ay iniuugnay kay Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, dating presidential advisor ng nakaraang administrasyon. Inamin din niya ni Tony Yang na sa Senado na fake ang kanyang citizenship. Binigyang diin naman ni Teodoro na hindi dapat ikalito ang kanyang mga pahayag bilang pag-atake sa mga Chinese national. Anya ang layunin ay sugpuin ang iligal na gawain at tiyaking maprotektahan ang soberanya at seguridad ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na magpapatuloy ang Department of National Defense sa pagpapalakas ng sandataang lakas at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Matatanda ang inanunsyo ng China ang sanksyon laban kay Teodoro matapos itong akusahan ng kalihim ng paggawa umano ng erroneous statement kaugnay ng China at mga usapin sa West Philippine Sea. Dahil dito, ipinagbawal kay Teodoro at sa kanyang pamilya ang pagpasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ngunit para sa kalihim, ang naturang hakbang ay hindi magiging dahilan upang tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa mga isyung may kinalaman sa West Philippine Sea, pambansang seguridad at mga umano'y iligal na operasyong nakakaapekto sa bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.